Now, today po, no, i-break in ho natin, no, itong sa ating Excel. Okay, ready na, ready po ba tayo sa break in? Okay, we're ready na po, no? So, let's open pay po na safe tayo, magro-rotary tayo mamaya. And ito ang ating ka-date for today, ang ating lovely wife, Pam. Hello, love! Oo, Busy? kunin mo na lang yung susi ko. Padala mo yung susi ko dito ng bahay. Okay po. Okay, sige. Bye-bye. Tayo ngayon, we're ready na po for break-in. Pupunta ko tayo ng Baguio. Okay, love? Are we going to Baguio ba? Okay. Si ang wife medyo busy po yan. Ang ating wife working po yan. So, let's go. Okay, let's go. Okay, today is April, diba? Tama, April 23 of 2024. Yan po, ayoko lang dito sa Hexel, no? Kapangalanan natin ito ating XS7 hybrid na si Hexel. Okay? Si Hexel mahilig yung mag-remind no? Yung seatbelt. And kapag hindi ka nakapag-seatbelt, tuloy-tuloy po, no? Ang kanyang reminder. So, nakakainis man, syempre for safety. Okay, again, it's April 23 of 2024. Ito po yung unang break-in ng ating sasakyan, si Hexel 7 Hybrid. So, papunta po tayo ng Pangasinan and then diretso po tayo ng Baguio. So, bakit na po binay-break-in, no? Yung sasakyan. So ako rin hindi ko maunawaan no? Anong formas ng break-in. Basta tumawag ako na sa dealer po, no? Sa Suzuki E. Rodriguez. And kaya rin po pa binibreak-in yung sasakyan. Kasi bago pa. Ito ang bago pa. Pag bago pa rin kasi sasakyan, yung mga piston niya, no? Yung medyo, kumbaga, virgin pa. Kasi parang babae lang yan. Pag virgin pa, syempre, kailangan dahan-dahan lang. No? Bakit? Eh, syempre, masakit. So, ganun din yung ating bagong sasakyan na, no? XL7. Yung kanya pong, piston, ay virgin pa. So, para hindi siya masaktan, eh, i-break-in muna natin. O kaya, in other words, i-virginize po natin siya. Okay? The virginization. So, kumbaga ito yung kanyang first time na tumakbo ng medyo malayuan para lang ho yung kanya pong yung piston na gano'n, no? Maging suabe, no? Or smooth. Okay? Dahil kung pag binigla ho natin yung pasok na gano'n, no? Parang babae na ho yan, eh masakit. So, para hindi na natin sakta, kailangan natin yung break-in po tawag na sa sasakyan. Okay, let's check. So sa ngayon po, makita ho natin, no? Itong ito yung makina natin, nakita nyo rito habang tumatakbo siya, no, sa primera, segunda, eh battery po yun yung papatakbo, no? Battery. So hybrid po kasi siya, no? So pagdating ko kasi ng primera, segunda, eh yung pong ating yung makina malakas sa gasolina. So pagkanta ng hybrid sa primera and segunda po, no, yung battery po ng papatakbong engine. So nakakasave po tayo sa gasoline. So basically yan po yung yung tinatawag nating hybrid, no? Combination po yun ng electric using battery and po yung gasoline, no? So now, nandito tayo sa NLEX connector. Okay? NLEX connector, ito po yung nagko-connect ng ng South and
north, no, dadaan po siya ng Sampaloc. Kasi meron din pong actually hindi naman connector tawag doon no. Kaya nagko-connect din naman na Skyway from north to south, no. Dadaan po kayo ng Quezon Boulevard. But this one po, dumadaan po sa Sampaloc, no, sa may tabi po siya ng release ng tren. And now, isa pong maganda feature nitong itong XL7 Hybrid is meron na po siyang cruise control. Okay? So, para sa akin, nagamit ko na ito several times. Very useful po siya sa highway. Kasi once na let's say ang speed na limit sa highway is 80 kilometers per hour, pwede natin siyang i-set, no? Sa 80 lamang. Steady, para hindi kayo mag-overspeeding, no? So pag overspeeding kasi kayo, malaki multa, no? Paparayan pa kayo sa toll gate. Napakalaking abala, no? Kasi titikitan kayo ron. And I believe, no? Pag inuli kayo sa may bandang Tarlac dyan, Pangasinan, kayo binara ng I don't know kung MMDA po yan or tollway, mga tollway police po yan. Doon kayo magtutubos ng lisensya nyo or meron ako nabalitaan na doon din kayo magsiseminar. So kung kinuha yung license sa Tarlac o sa Pangasinan, pupunta pa kayo sa Tarlac o Pangasinan para mag-seminar, no? Dahil required yung seminar kapag na confiscate yung license nyo doon sa lugar na kung saan siya kinuha. Imagine kung taga Manila kami, tapos kung kinuha yung license namin dito sa may Tarlac, papalik pa kami Tarlac para kunin ko yung license. Okay? Wala pa po. Sabihan kita ha. Okay, sige, bye. Tanongin ko kung ano magandang daan. Kasi 5 hours pag sa ways. 5 hours. Pero TPLX tayo. Saan tayo mag-exit? Direct down sa TPLX. Hi, Doktora. Good morning po. Tanong ko lang, Doktora, ano magandang daan kami? TPLX po ba? Simplex, oo. Simplex. Tapos pwede kayo mag-exit ng Carmen or Ordaneta. Pwede Dalawa po, Carmen or Ordaneta. Sige po. Carmen, dadaan kayo ng Villasis, tapos Ordaneta na. Pagka-exit naman ng Ordaneta na talaga, magli-left na lang. Sa Ordaneta na lang po siguro kami mag-exit. Ayan, para diretso. Apo, salamat po. Bye-bye. Okay po, bye. Okay, ito yung ating asawa while driving working po yan, no? Pasensya sa asawa natin, ito ang pagsipag. Maganda na, sipag pa. Yes. So, while driving, no, magkakukwento tayo. And yes, itong ating braking nga po, no? Yung sinasabi, okay, lalapit ng 80. Okay? So, isiset na natin mga may cruise control ng 80 para hindi ko natin makalimutan, no, na 80 na po yung ating dapat na speed, no? While dito tayo sa kanyang break-in period. Okay? So, sabi sa dealer, Ayan, lumalagpas ka na ng 80, oh. alam mo ka ba? Oo. Okay, bawasan natin. Mabuti hindi yung co-pilot ko natin. Pag lumalabas ka ng 80, kumbaga sa babae, nagdi-divergence ko siya masakit. Oo, sakit daw yun eh. Kaya ganun lang yung pasok ng mga piston. Yung 80 lang. Para medyo suwawin siya, masyado masakit. Sabi ng dealer yun. Ulit pa. Oo, nasaktan daw kasi. Virgin pa yung piston. Sa Maynila, ilang araw mo na ito ginamit, dire-diretso ba? Pero sinasabi, huwag ka nang lalabas na 80. Di ba? So, parang namang nilalagyan niya kasi ng lubricant pa yan eh. Alam mo yung lubricant? Yeah, parang sa mga babae nilalagyan natin yung lubricant niya para hindi masakit. Dito
dun sa engine, meron siyang oil, no? Yung lubricant niya, parang konti-konti yung pinapasok. Para labas-pasok ko yung, yung piston dun sa kanyang ring, no? Para lumuwag. No? Para lumuwag. Kasi pag maluwag na siya, no? Para sa babae yun, wala nang sakit. Puro ginhawa na lang, puro sarap. Yes. So, ganun din sa brake pin. Okay? So, medyo matraffic lang ng konti, no? So, ngayon, medyo matraffic na tayo. At later on, i-focus control natin pag doon tayo mismo sa NLEX, no? Dito tayo sa NLEX connector and nakita ko natin na marami rito mga truck. So, pag may truck po, medyo kailangan konting ingat, no? Kasi nakita natin sa Facebook, no? Sa YouTube, marami yung mga truck na bigla na lang silang matutumba, no? Naiipito ng yung mga ibang sasakyan yung hindi naman na siyempre sinatadya. So it's very important po, no? Kapag nagta-travel tayo, kung Katoliko po kayo, mag-pray tayo ng Rosary. Si Rosary very powerful po yun, no? Maraming beses na po yun namin na subukan. And marami na rin po akong no, kilala na after na mag-pray ng Rosary, naka-receive din po sila ng mga miracles. Yes, naka-miracles namin na-receive sa Rosary, no? Yung mga impossible, tulad yung mga bagyo, nawawala, yung mga sakit, gumagaling sa travel, no? Ganun din, hindi na aksidente. So, kung Katoliko po kayo, yeah, pray naman, kasi man sa travel naman tayo, hindi naman tayo masyadong busy wala na ginagawa, no? So, mas maganda siguro kung mag-pray na tayo ng Rosary. Just, of course, no? Dapat naniniwala din kayo. Kasi kung hindi naman kayo naniniwala, anong use ng pag-rosary? Kasi habang dinadasal niyo yung rosary, nagre-reflect po kayo, no? Reflect, meaning yun yung pong binabalikan, no? Yung nai-imagine yung mga, yung mga mystery na binabanggit nyo habang nagpe-pray kayo ng rosary. Yes. So, dito tayo ngayon sa toll gate. Toll gate and yes, meron ang RFID dito si Excel po natin, si Excel 7. And let's check. Lagi sa low, low na din kami. 312 na lang, oh. Wala. Load na tayo. Ang bilis naman naupos nito. Pag gano'n malulod ka ng 2,000 Simple na akong naman dito, Okay, now our next episode po is Baguio City na po, no? Please watch